Sa mga naghahanap ng rectifier para sa T-Max model 2009 to 2011, di lang siya pang T-Max, pang R6 din siya na model 2016. Ito, testingin natin, lalagay natin dito sa T-Max 2009. Ang socket nga pala nito, dalawang klase yung socket nito. Ngayon check nyo na lang kung anong klaseng socket. Ito yung pinaka-original plug niya. Ngayon papakita ko lang sa inyo ngayon kung yung charging nitong aftermarket na to kumpara dito sa stock rectifier. Ito yung aftermarket na rectifier. Meron tayo rito nga voltage monitor. Ayan, 12.9. Hindi ko pa ni-start yan. Ngayon i-start natin. Yan yung condition ng battery ko, 12.9. Ngayon i-start natin para yung charging, makita natin yung charging. Ayan, nag-11 siya, bumaksak. Ayan, 12.7 kasi bumaba siya kasi nga nag-start tayo. I-revolution ko o pipigayin ko tong throttle. 13.0, mas baba na naman siya. Yan yun yung aftermarket na rectifier. Ngayon ikakabit natin yung rectifier natin na stock. Ito yung ikakabit natin. Ikakabit ngayon natin to. Makikita nyo yung diferensya ng charging sa original at sa aftermarket. Tatanggalin muna natin yung aftermarket. And bali na ilagay na natin yung rectifier na bago. Ito nga pala yung ano niya. Ngayon i-start natin. And 12 point. Ayan, tumaas nga siya, 13.0. Di pa naka-start yan. Ngayon i-start natin. Ayan, 13.1. 13.1. Bali, hindi pa nagre-revolution. Pagka binigyan natin ng throttle o revolution, ayan, nag-0.2. Back to stock siya. Ito nga yung reading ng stock rectifier. Di pa tayo nagre-revolution yan. Wala pa tayong revolution. Di pa natin binibigyan ng gasolina. Pag binigyan natin gasolina, ayan, tumaas siya ng 0.5. Iba talaga yung original rectifier kumpara dun sa aftermarket. Ngayon, kuha na lang kayo.